Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan ng makasama kayo linggo-linggo, 42,048 barangays para pag-usapan natin nang mapaganda natin ang ating serbisyong barangay. Kasama natin si Kagawad Marie Formentera. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang ating pinakabagong co-host dito sa Barangay Tayo, ang pinagpipitagan, walang iba po yan, kundi si Kapitan Dondon Francisco. Salamat po, Kags Marie. Isang mapagpalang araw po mga kapwa ko servant leaders. Nandito po kami para magsabi na sa ating panunungkulan. Merong tinatawag na performance peaks. Dito nyo maririnig yan sa Barangay Tayo. Wow, maraming salamat sa inyo at isang maulang araw mga kabarangay sapagkat bigla na lang ito na naman ang ulan, no? Parang may bagyong papasok, pero sabi daw ng Pag-asa, wala naman daw. So, hindi natin alam kung ito yung tail end ng nakaraang bagyo. At excited po tayo ngayon sapagkat kami, dahil mamaya may pupuntahan kami kainan. De, joke. Pero mainit po ang pag-uusapan natin ngayon. Punong-puno po tayo ng mga topics about barangay matters. At syempre, yung pinakaabangan nating term setting na mamaya-maya ng konti pag-uusapan natin. Kamusta naman po kayo, Kap at Kags Marie? Napaka po ng weather po natin ngayon, no? Medyo ang gulo po. Minsan mainit, minsan po malamig ngayong araw po. Parang barangay, mainit at malamig. Oo po. The weather is inviting. Oo. Tama ka dyan, SK Mai. Alam mo, nakakatuwa kasi kahit sobrang lamig po sa labas, mga kabarangay, ngayong araw na to, napakaganda po ng topic natin. At syempre, sisimulan na yan ng ating kasamang pinakamagandang SK Mai Salazar. Pero bago ang lahat, kasi nga meron tayong nababasa mga comments na bakit daw every week yung term setting ang pinag-uusapan. Alam nyo, yung news, events move fast. So kung dumarating ang news, yun ang i-report namin sa inyo. And the latest updates, of course, hindi kami pahuhuli sa iba at hindi kayo mahuhuli dahil may kinalaman po lahat yan sa barangay. Kaya yung first segment na yan, dinededicate namin sa ating news as it comes. Ayan po, maraming salamat po sa disclaimer po na yan, Kags Butch. Pero para kontrahin po muna natin yung lamig po ng araw ngayon. Pag-usapan po muna natin, ito nga pong napakainit po na usapin about House Bill 10747 o ang proposed setting of 6-year term for barangay officials. Last August 16, mga kabarangay, tinanong po ang COMELEC Chairman George Garcia tungkol po dito. At nagpahayag po sila ng statement stating that COMELEC is okay with the proposed 6-year terms for barangay and SK officials. Dagdag pa niyan, the Commission on Elections does not have any objections to the proposal in the House of Representatives for a fixed 6-year term and that they are ready to implement whatever decision the lawmakers decide. Yes po, ang sabi po ni Chairman Garcia ay anuman daw po ang desisyon ng COMELEC, ito raw ay pure discretion ng Kamara at susuportahan po nila mga ito. Ito rin daw ay nakasaad sa Article 10, Section 8 of the Constitution that lawmakers have the power to set the term of office. At bago nga po tayo pumunta sa atin pong mga katanungan ngayong araw tungkol po dyan, ngayon lang po, bago po tayo mag-start ng atin pong taping, August 28, Senator Amy announced na magkakaroon daw po ng public hearing about Senate Bill 1195 and 2629 covering the setting of the 6-year term limit. Kasama rin po dyan ang Senate Bill 2707 synchronizing the SK elections with the national and local elections. Nakapaloob po dito ang Section 1 wherein the date of election shall be synchronized Sangguniang Kabataan national and local elections which shall be held on May 8, 2025.
28. Subsequent barangay and SK elections shall be held on the second Monday of May every 3 years. Ayan, maraming salamat. Tutumbukin ko muna yung kay COMELEC Chairman George Garcia, bago yung kay Senator Amy Marcos na public hearing. Yung kay Senator tuloy, kay COMELEC Chairman George Garcia, sinabi nila na wala silang tutol sa 6-year term at kahit na tumutol sila o hindi, wala namang epekto yon sapagkat hindi nila trabaho ang maging lawmaker. Hindi nila trabaho ang mag-set ng term limits o anumang maximum term na pwedeng ibigay sa ating mga public officials. So nilirespeto nila ang desisyon ng kung ano man ang maging desisyon ng kamara, ng dalawang kamara. Ngayon, may effect ba to sa pinag-uusapan natin? Well, parang bandwagon lang yan eh. Napapag-usapan na napapag-usapan, pero wala naman talagang effect. Ang talagang magkakaroon lang talaga ng effect ay kung anong gagawin nila sa Kongreso na ngayon ay kasasabi lang ni SK May umandar na kasi yan ang hinihintay natin eh. Iba yung nag-file, iba yung pinapapasa. Ngayon, umandar na sapagkat as we speak today, August 28, tanghali po kami mag-taping, siguro maya-mayang konti, magkakaroon ng public hearing on SB 2629 o yung 6-year term limit. Ano po ba yung sinabi namin last time ni Kapitan Dondon tsaka ni Kagawad Marie? Yan po ay gagawa ng paraan sa committee hearing. Pagkatapos ng committee hearing, first reading po considered yun, magkakaroon ng committee report. Pagkatapos ng committee report, second reading, meaning magdidebate na sila. And then third reading, ayan na, wala nang debate, wala nang saseta, yes and no na lang. Ganun din sa House. So maggaganon po yan. At next week, September na. So they have 1 month. Ngayon, dami pa rin nagtatanong ano ba daw ang status. Lahat po tayo, hinihintay po natin ang status. Wala pa po yan. Pero nag-umpisa na. So they have 1 month. Yan po ang inabangan natin. At yan po ang mga updates na ibibigay po namin sa inyo from time to time. And by the time po siguro na pag-release po nitong episode po natin, may mga bago na po tayong updates din. Kung ano po yung kalalabasan nitong first public hearing regarding po itong mga Senate bills na nabanggit natin. Well, akong hula ko dyan, hindi ko pa nakikita yung public hearing, pero sigurado akong imbitado dyan yung mga pabor sa bill. At syempre, magsasalita dyan ng Liga at yung mga sumusuporta ng bill kasi para kung gusto mong i-express yan, huwag ka na mag-imbita ng opposition. Mag-imbita ka ng mga kagaya nung kinausap nila 2 weeks ago, Liga ng Barangay, para masabi sa committee report na positive ang response para sa bill and then gagawa na ng committee report. Yun ang hula ko na mangyayari and of course magpapalakpakan sila doon, I'm sure. Kayo po, Kags. Then, natuwa lang ako doon sa sinabi ni Kags Butch eh. Next week, September na. Si Jose Marie Chan lalabas na next week. No? Yes, tama ka dyan. Mag-birthday din po kayo, Kags. Yes! Yan ang una. Napaiba tayo. Dapat mamaya pa yung surprise, no? Pero Si Jose Marie Chan lang iniisip ko. dahil birthday mo, kailangan mo daw sagutin yung pending issue na yun. Ayun. Ikaw muna, Okay. SK. SK. Kags, sorry. Tatanggapin po. Sorry. Tinatanggap ko po yan, Kap. Alam nyo, mga kabarangay, every segment naman natin, every episode, talagang updated naman tayo sa progreso na hinahain po both the houses, the Senate and the Congress. And ngayon nga po is gumawa na sila talaga ng aksyon na magkaroon na ng committee meeting and public hearing regarding this matter. So, madaling sabi po, kung akong tatanungin, mas mapapabilis na po yung proseso nito. And in the span of 1 month, tingin ko kung ifa-fast track to, maaaprubahan po ito at maaaprubahan. But then again, that is just an opinion po based on the experience po na naranasan ko din during the time na kami po yung lumalaban naman pagdating sa extension naman po ng barangay during the time of President Noynoy Aquino, which is 2010. Ayun. Titining din yan, mga kapamilyang servant leaders. Titining din yan. So, malamang
malalaman nyo kaagad. Siyempre, sa barangay tayo, kami po yung may responsibilidad para sa amin na magsabi kaagad sa inyo nito. Kasi, una, ang dami nang nakatutok sa barangay tayo. Palakpakan natin ang mga talagang followers, talagang nakatutok dito. At kami very much honored na kayo ay tumututok sa amin. Pangalawa, it's incumbent for us to tell you this kasi kailangan i-report namin yung mga nangyayari na ang may tatamaan o ang main concern ay ang mga kabarangay natin. Regardless kung nakaposisyon o hindi, di ba? Kasi ang daming mga saloobin na lumalabas ngayon na paano naman kaming ang kapitan at ang mga kagawad ay ganito. Ayaw namin ng extension. Ganun ang sinasabi ng iba. Meron naman ng mga nakaupo na kagawad, kapitan na okay lang sa amin yan kasi nagtatrabaho naman kami. So, nakakatuwa lang, sa totoo lang, na may mga opinion kayong pinararating sa amin at talagang masaya kami dahil kaya kami nagre-report po sa inyo. And syempre, Kap, di ba, on our side naman, we wanted it to be clear na wala pong bias dito. Kung ano po yung pinaka-update at the same time yung pinaka-status po natin, inihahatid po namin sa inyo para mabigyan kayo ng information kung ito po ba talaga ay matutuloy or hindi. Kasi kahit kami po dito sa barangay tayo, ay wala rin pong kakayahan na sabihin na ito ay pasado na at hindi pasado. Hanggat pinag-uusapan po yan, nandito po ang sa barangay tayo para magbigay po sa inyo ng pinaka-latest update pagdating naman po sa term setting ng ating mga kabarangay. Ay, maraming salamat. Ako naman kasi natutuwa ako, hindi dahil kung mawala ang 6 years at 2025 election o 6 years, 2029, natutuwa ako sa proseso kasing nagaganap dahil na napapag-aralan natin mga kagawad at mga kapitan, especially yung mga terms na inaalam pa natin sa barangay. Especially ito. Sinabi ni Chairman George Garcia na discretion ng Kongreso na magpasa sila ng batas na yon. Yung pong discretion, yung po yun tiyatawag nyo na hindi pwedeng pakialaman ng sino man due to inter-chamber committee. Ibig sabihin, nire-respeto na lang isa't isa. Matututunan po natin mga kagawad dyan, tsaka mga kapitan, sa discretion ng kapitan. At syempre, ang discretion naman ng kagawad na ito ang gusto kong ihain na resolution o bill o ordinansa sa barangay. Yan. Yung mga procedures na ganyan, pinag-aaralan po natin. So, kitang-kita natin sa national, nangyayari po yan. Yung rules of procedure naman, parliamentary procedures na lagi natin dinidiscuss, mga kagawad, para maganda ang parliamentary procedure ng ating barangay, nandiyan po yan. In fact, alam niyo na siguro na yung first reading, public hearing po yun. Magkakaroon ng committee report. And then second reading, simple and simple, debate na yan. Third reading, wala nang magsasalita. Except yes or no and explanation of votes kung gusto mo. Pero pwede mong i-dispense ang explanation of votes kung ikaw ay yes, kung ikaw ay no, di kung gusto mo, you have the right para i-explain ang votes mo. Pero botohan lang po yan. So yun po yung mga rules na pwede nating i-apply sa ating trabaho. Ngayon, dun sa ang dami nagtatanong, ano na ba ang update? Yan nga po ang update. Na-update namin kayo every week. Sa FB namin, every day, nag-update kami. Pero lagi niya tanong sa akin, Kagawad Butch, ano ba sa tingin mo? Papasabayan o hindi? Eto ang sasabihin ko niyo, sa inyo. Sigurado ako na hindi ko pa masasagot ngayon yan. Pero Kags Butch, kanina po sa punto po ninyo, when you mentioned na sa statement po ni Chairman George Garcia, sinabi nga po niya na discretion daw po ng Kongreso kung ipapasa po ito. Does this mean na yung COMELEC po in and of itself ay wala pong say legally kung ano po ang magiging desisyon ng Kamara tungkol po dito? Meron naman silang say. Opo. Wala nga lang silang, walang effect yung sasabihin na. Halimbawa, nagpapasa ako ng, ako kunyari nagpapapasa nyon, 6-year setting of terms. Dahil hindi mo trabaho yon, hindi mo kami pwedeng pakialaman. Kasi as lawmakers, yun ang sa tingin naming maganda sa bayan, kahit nataliwas sa iyong paningin, at kahit taliwas sa iyong trabaho, wala kang magagawa kasi yun ang function namin. As an independent, kung nanonood kayo ng Senate,
at saka ng public hearing ng committee ngayon as an independent lawmaking body. Even Malacanang hindi pwedeng makialam kung si Congressman Serrano o si Senator Marie naghain ng kunyari controversial na divorce law. Kunyari, di ba? Wala silang pakialam doon. Ang sa amin lang, may pakialam yung fellow congressman at saka senador na makialam sa aming inihahain. Kami-kami na magdedebate. Pero for another, hindi ho pwede. Yun ho ang tinatawag na interchamber committee. Committee, hindi yung committee. Committee, ibig sabihin, relationship, pinapaganda. Yes, pero for me, Kags and SK May and Cap, I think yung pinaka-role dito ng COMELEC and as representative of the COMELEC, which is COMELEC Chairman George Garcia, ang impact nito is the insights na maiaambag niya during the deliberation po doon sa committee meeting. Kung ano bang magiging impact nito, meron ba or wala. Pero tama po yung sinabi ni Kags Butch na when it comes to plenary and if after the debate, during the debate rather, is dun po talaga, wala nang say si COMELEC Chair doon. Pero lahat po ng inputs niya will have a weight. Pagdating naman po dun sa mga information na kakailanganin rin po ng ating mga senator and congressmen pagdating po ng tamang pagdidiskusyonan. Yes. Sangayon ako sa sinabi ni Kagawad Marina, whatever the COMELEC says sa mga press ko nila, it carries weight. Kasi yun nga yung effect nila, not between the two chambers, no? Pero yung bandwagon effect sa public public perception, dahil pinag-uusapan to ng publiko, malaking bagay ang kanilang sinasabi. Ayan po. Kayo po ba may idadagdag pa po kayong mga komento? Okay na yung sinabi ni... Yes, may dadagdag ako, Cap, and SK May. And may mga balita ko na yung mga barangays po, at mga kabarangay natin na official ngayon, may mga council na nag-submit ng resolution in support dun po sa ating ginagawang bill at the same time sa House and the Congress na they are approving at the same time, they are in full support dun sa gagawin po na term setting. I understand the council kung ano man po yung kanilang nararamdaman dahil unang-una yung resolution kasi it's a sympathy kung ano po yung tingin nila na mas makakabuti. Kasi sa barangay kasi, mga kabarangay, ang pinakalagi kasing nagiging problema is yung tenure nila kung hanggang kailan ba sila magseserbisyo. At the same time, para matapos na rin yung usapin nga lagi na ano ba, ma-extend ba tayo? Kasi right after the election, uupo na tayo mga opisyales. Ang nangyayari kasi, parang, eto po, diretsuhin ko na po mga kabarangay, para bang nagdadasal tayo na, sana merong mag-file ng bill for extension. May mga ganun. Pero, syempre, hindi naman po natin generalize katulad ni Cap Dondon na eto kasi pagdating talaga sa wala siyang pakialam kung may election or wala. Kasi nga for him, it's a grading system kung ano ba yung naging impact or kung ano ba yung naging performance niya during his tenure. So sa mga kabarangay po natin, yan po yung latest update na maidadagdag ko po na there are some of the barangay council na nag-file ng kanilang kanya-kanyang resolusyon para po ipaalam sa Senado at sa Kongreso na they are in support in filing that bill which is term setting of the barangay elections and SK elections. Alam mo yung resolution na yan, sasabit sa Senate o sa Congress, yan yung i-attach sa committee report na most of the barangays are willing or in agreement with the passage of this bill. Of course, karapatan nyo yan, discretion nyo yan, mga kagawad, mga council, na if you are in agreement, the resolution nyo po yan, sentimento yan ng kanilang saloobin. Kaya aabangan pa natin. Wala pa po aabangan natin. Next week, September na. 1 month sila, up to October 1. Ayan po mga kabarangay. Shoutout dun sa mga senador na dito po si Kags Butch, si Kags Marie, pwede nyo gawing resource speaker. Lalong-lalo na po yung incumbent nating kapitan, si Cap Dondon. Maraming maibibigay sa barangay tayo sa inyo, nandito ang representative namin. Pag ako naging resource person doon, magkakagulo. Sa palagay ko nga, dahil sigurado ako mga kabarangay
na yung kanya pong sasabihin po, talagang yung mga sentimiento rin na nababasa natin. Kasi Yes. kag sa totoo lang may mga nabasa ako ng mga comments na, hate comments of course, di naman maiiwasan yan. Kasi nga, tama naman sinabi mo, they will not invite those who are opposing those bills. Pero kasi sa karamihan po ng ating mga kabarangay, lalo na yung mga hindi nasiservisyohan ng tama, nagre-react sila through social media. But then, they are just using the platform na sana mapakinggan din naman sila. At tingin ko, marami ring mambabash na naman ngayon dahil nga dun sa sinabi natin na resolusyon na ipinasa ng mga barangays. Kasi it will look like parang self-serving. Pero kasi sa kabilang banda, kaya ko po pinapaliwanag na ang pinanggagalingan po siguro ng kanilang pagbuo ng ganitong klaseng resolusyon is for them to stop arguing kung hanggang kailan ba talaga ang termino ng isang barangay official at SK official. Yeah. Pero pag alam mo, pagpasa niyan, tsaka natin pag-usapan yung effects. Kasi pag ngayon, magugulo ang usapan, makikigulo pa tayo sa kanila. Kung ano lang yung bang tama si Kagawad Marie, kung ano yung news na lumalabas, yun po. Pero ako, sa akin, mahirap kasi mag-imbita ng opposition dyan dahil pag ini-express mo nga, hindi ka na mag-iimbita eh. Gusto mo na kagad positive nang mailagay mo na sa committee report. At may express na nga yan. Express po nangyayari dyan, kaya po ganyan po. Huwag na po kayong magtaka. Yan po. Maraming salamat po, Kags Butch, Kags Marie, and Cap. Yan po mga kabarangay, sabay-sabay po tayong mag-aabang kung paano po magpo-progress ito pong public hearing on these Senate bills. Pero mga kabarangay, sa ating pong susunod na episode, para maiba naman po, babalik po tayo sa ating pong roots dito po sa ating pong programa at pag-aaralan naman po natin at ibabahagi naman po natin sa inyo kung paano naman po ang mga medical assistance at burial assistance, resolutions o mga ordinansa na maaari po ninyong gawin para sa inyong mga barangay. Napakaganda niyan. No? Ngayon naman po, bago po tayo magtapos sa ating pong segment na ito, nais lang po natin mag-abot ng ating pong pagbati. Unang-una na po dyan, belated happy birthday po sa ating pong pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Kamusta naman po ang birthday po ninyo? Maraming Kags? salamat. Happy birthday, Kag! Thank you very much. Happy birthday, Kags. Thank you. At as usual, simple lang ang birthday ko. Kasama ko yung mga dalawa kong anak na babae at ang aming pamilya, nagkasama-sama. Mga kapatid ko, mga anak ng mga kapatid ko, tsaka si Mami. Ayun, masaya, simple lang, pero naidaos din. Ano na po ako, 28 kung gusto niyo pong malaman. Opo. Forever young po yan, si Kags Butch. Pero speaking of birthdays po, double celebration po tayo mga kabarangay dahil papaabot naman po tayo ng ating advanced happy birthday to one of our hosts, Kapitan Dondon Francisco. Hey, happy birthday, Kag! Gutom na ako. Hey! Gutom na ako, Kat. Looking forward. Looking forward. Pero actually, medyo ano ho ako eh. Pagdating sa birthday ko, hindi ako masyadong nagse-celebrate. Ano lang. Although mayroon kaming laging sa barangay namin, may Servicio Agosto o kaya mga projects 1 week or 2 weeks yan. So, after the birthday na lang po ako magpapaproject dun sa barangay. May nakalinya na eh. Pero syempre, sa barangay tayo, hindi natin pwedeng pabayaan na walang celebration. Ayan. Happy birthday ulit, Kag! Thank you. Happy birthday. Meron lang akong isisingit kasi maraming nagpapadala ng comment, well wishes sa ating apat. Natutuwa sila sa atin. Pero alam mo, sa bawat sulok ng Pilipinas, yung mga malalayo po mga sulok, na touch po kami na talagang hindi namin akalain, ang ganda pala pinapanood tayo. Grabe, no? grabe. So, Tutuwa yung rin ako. mula NCR hanggang Batanes, Tawi-Tawi, Davao Oriental, Lawag, General Santos, Puerto Princesa, Ilocos to Sorsogon, Surigao to Davao Occidental, up to Mindanao, at saka Apari hanggang Hulo. Talagang sinusubaybayan tayo and minsan they can't get enough, gusto nila kagad na ilabas yun na yung i-upload nyo na sa YouTube, hindi na kami makapaghintay sa channel namin, sa channel GSAT na gano'n. Opo, nilalabas po namin. In fact,
baka nga ito po yung last 3 episodes natin na minamadali ng mga tao, ng mga viewers natin, ilabas nyo na. Kung mapapansin nyo, pangalan lang ni SK May, wala na yung mga pictures tsaka yung mga words. Ini-edit po kasi yan. Hindi ho kami vloggers. Kami po ay television network. Ini-edit po yan. Kaya lang, dahil gusto ninyong makuha agad ang mga impormasyon na aming dala, we have to dispense with yung mga edit-edit, mga pictures at saka mga videos na yan. Pangalan na namin, sige na, napanood yun na ho. Total, nagkakaintindihan naman tayo mga kabarangay. Kaya salamat po sa inyo. Kayo ho lagi ang malusunod. Max. Thank you po thank you po sa totoo lang. Kasi yung binanggit ni Kags Butch na mga lugar para ng noontime show Mula Apari talaga hanggang Tawi-Tawi. Ang galing. Yes, kaya dadagdag ko lang Kags and Kap sa mga igsuon natong Bisaya, sa Visayas region, pinapaabot po namin ang aming pagpapasalamat sa inyo kasi Kags and Kap and SK may nagpapabati po na ikino-congratulate po ng sa barangay tayo ang Jam 403 na ngayon po ay nag-reach na sila ng 300,000 subscribers nila at yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kayo din, subscribe kayo sa SBT, sa Barangay Tayo, sa Oo YouTube. nga. Oo nga mga kabarangay, huwag niyo pong kalimutan, lalong-lalo na sa aming Facebook page. And yung TikTok namin, yan. Makikita niyo po ang mga tinatagong talento ng ating mga celebrants ngayong August and September. Maraming salamat po. At as always, mga kabarangay, we are very grateful po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa aming programa. Pero huwag po kayong aalis dahil po sa ating pong next segment. Napaka-importanting topic din po nitong pag-uusapan natin, which is about honorarium or salary naman ng ating mga barangay officials. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo.